Isipin mo ito, sa isang lugar sa mundo, hindi tubig ang natatapon sa lupa, kundi diesel. Oo, tama ang narinig mo. Habang sa maraming bansa ay mahal na mahal ang gasolina, sa bansang ito ay parang tubig lang ang halaga nito. Pero bakit nila ginagawa yon? At ano ang totoong dahilan sa likod ng kakaibang paraang ito? Ang bansang ito ay ang Iran. Dito, napakababa ng presyo ng gasolina. Sa katunayan, mas mura pa ito kaysa tubig. Isipin mo, habang ang ibang bansa ay nagbabayad ng mahal para sa 1 litro ng gasolina, sa Iran ay wala pang 7 sentimo ang presyo ng bawat litro. Dahil dito, may mga pagkakataon na makikita mo ang mga tao na nagbubuhos ng diesel sa lupa. Sa unang tingin, parang napakalaking pag-aaksaya, pero sa likod nito ay may mas malalim na dahilan. Isa ang Iran sa pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo. Napakarami nilang gasolina at diesel. Pero may problema. Dahil sa US sanctions, hindi nila maaring legal na i-export ang kanilang langis sa maraming bansa. Kaya kahit napakarami nilang supply, nahihirapan silang ibenta ito sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, may ilan na naghahanap ng ibang paraan para kumita. Ang ilan ay nagpupuslit ng langis gamit ang mga speedboat, pero limitado lang ang kayang dalhin ng mga bangkang ito. Ang iba naman ay gumagamit ng mga truck. Ngunit dahil sa mga mapanganib na kalsada sa bundok, madalas itong magdulot ng matinding trapiko at kung minsan ay mga aksidenteng pagsabog. Delikado at napakaraming panganib. Pero may isang paraan na mas ligtas. At ito ang kakaibang paraan na nakita sa simula ng video. Sa halip na ilagay ang diesel sa mga sasakyan o bangka, ibinubuhos nila ito sa mga lumang oil well. Pagkatapos, sa kabilang bahagi ng balon, may pump na kumukuha ng diesel palabas. Sa paraang ito, naipapasa ang diesel sa kabilang panig ng hangganan. At doon, ito ay ibinebenta. Isang simpleng ideya, pero para sa iba, ito ang naging pinakaligtas na paraan ng paglipat ng fuel sa kabila ng mga limitasyon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Minsan kahit gaano karami ang ating kayamanan o resources, kung wala ang tamang direksyon, maaari itong masayang o magamit sa maling paraan. Sabi nga sa Kawikaan 21 verse 5, ang mga pag-iisip ng masipag ay nagdudulot ng kasaganaan, ngunit ang bawat nagmamadali ay tiyak na hahantong sa katapusan. Ipinapakita nito na ang tunay na karunungan ay hindi lamang nasa dami ng ating tinatanggap, kundi sa tamang paraan ng paggamit nito. Sa buhay natin, maaaring hindi diesel o langis ang hawak natin. Pero may mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Oras, talento, oportunidad at biyaya. Ang tanong ay hindi kung gaano karami ang meron tayo, kundi kung paano natin ito ginagamit. Dahil sa huli, ang tunay na halaga ng isang biyaya ay nakikita sa kung paano natin ito pinapakinabangan para sa kabutihan. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.